Hello, good morning guys. So, welcome back again to my channel. Good morning mga langga. So, ang video na to ay hindi about sa product review or yung pang facial natin. So, but basically it's about health uh, health tips. O, i-share ko lang sa inyo since kanina ko lang naranasan and hindi naman excited. Gusto ko lang mag-share kasi nga sharing is caring. So, this vlog or this video is about how to reduce or lessen the pain of menstrual cramping during during period. This is actually my experience kanina lang kanina and kagabi. So, ako kasi hindi ako nakakaranas ng dysmenorrhea. Usually, pag magkakaroon na ako, ay magkakaroon lang ako ng headache, mood swing, tsaka a day before, parang there's a symptoms, yung parang nagda-diarrhea, pero hindi talaga total diarrhea. Ano lang siya, parang sumasakit yung tiyan ko and naghihilab lang siya. Pero hindi yung talagang kagaya nung naranasan ng iba nating mga kababaihan dyan. So, yung mga sabi nila sobrang sakit, yung namimilipit, hindi ako ganun guys. So, but unfortunately, kanina, kagabi, as in naranasan ko siya kasi ako naman kasi, and it's unusual kasi 26-27 days yung cycle ko. Minsan nagto 28 days siya. Pero kahapon, 31 days na siya and wala pa. So, talagang sobrang delayed na ako. 4 days delayed na ako. And sumasakit yung tagiliran ko and parang sharp pain dito sa may pelvis, sa may lower abdomen banda. So, yun yung naranasan ko kagabi and nagkaroon ako ng light spotting. Sabi ko ay patay. Meron na ako. So, yung hope ko na pregnancy is alam kong wala na. So, sad, pero kailangan nating tanggapin. And sabi ko, ay siguro hindi pa time. So, di gumising na lang ako ng maaga kasi nagluluto naman ako para sa baon ng asawa ko. So, namimilipit talaga ako sa sakit. Pero hindi ako umiyak kasi andyan pa yung asawa ko. Ayokong hindi siya pumasok sa trabaho para lang bantayan ako kasi sa isip ko kaya ko naman. So, pag alis na, iniyak ko na talaga nung umalis na siya. So ang ginawa ko, bumangon ako since di naman ako makatulog, di rin naman nakakatulong yung paghiga ko. Kumuha ako ng hot compress. So, meron naman ako laging, handa naman ako lagi. So, meron akong hot compress. Higa uli ako nilagay ko. Pero wala pa rin, parang, oo, medyo yung nararamdaman kong sakit nawawala kasi nadadivert sa init na nararamdaman ko. Pero andun pa rin yung sharpness na sakit na pabigla-bigla. So, nag-Google ako since meron naman tayong Google, so nag-Google ako. Tapos doon ko nabasa na mga home remedies na nakakatulong yung tea para ma-lessen o ma-reduce yung pain due to menstrual cramping. And i-share ko lang sa inyo yung binasa ko. Ito yung 7 tea na nakakatulong during menstrual period. Yung ating ginger tea. So, pwede naman kayong gumawa. Raspberry leaf tea, chamomile tea, peppermint tea, green tea, and fennel tea. Tapos meron din cramp bark tea. So, yung meron ako ay yung peppermint, ay wala akong peppermint. Yung meron ako ay chamomile tea and raspberry tea, pati green tea. Kaso yung green tea may lemon. So, isip ko maasim kasi masyado yung lemon. So, hindi ko siya ginamit. Ang ginamit ko ay na i-share ko sa inyo ay etong raspberry tea. So, meron naman to sa SM. So, ito yung ininom ko guys, yung raspberry pag nung umaga pagising ko. Tapos, habang kumakain ako. Tapos, after 30 minutes, ay wala pang 30 minutes, actually mga 10 minutes, 20 minutes, biglang sumakit ng, alam mo yung bigla-biglang sakit na sharp
nung pagkainom ko. Pero yung pag-inom ng mainit, nakakatulong talaga siya para mabawasan yung sakit na nararamdaman nyo. Tapos, after an hour guys, hanggang ngayon, hindi na bumalik yung sakit dito sa puson ko. Siguro nakatulong tong raspberry tea na to. Totoo nga yung sinabi dito sabi kasi dito, raspberry tea help to minimize spasm associated with painful periods. So the tea boasts anti-inflammatory properties that help to reduce muscle spasm that cause cramps. According to additional research, red raspberry leaf tea has been used in herbal medicine to strengthen the womb and prevent excessive bleeding. So, siguro kaya siya nakatulong and sobrang natuwa ako dito. And worth it siya na lagi kayong meron, lalo tayong mga kababaihan, hindi naman natin alam kung kailan tayo magkakaroon and kung kailan aatake yung dysmenorrhea. So, talaga siya sa inyo kasi based on my experience, effective talaga siya para ma-lessen and actually nawala yung menstrual cramping ko or yung pagsakit ng puson ko. So, yun guys, share ko sa inyo kung ano yung nakatulong sa akin para mawala yung naranasan kong na sakit ng puson. So, thank you guys and don't forget to click subscribe. Comment lang kayo kung trinay nyo o ano ang na-experience nyo o baka meron kayong maisuggest na pwede nating gawa ng vlog. So, thank you. Have a blessed day and God bless you all.